Bro, ano, yung Duracell dyan, i-ready mo lang. Yung baterya, baka bigla tong mawalan eh. Alright, magandang umaga po sa ating lahat. Morning po, nandyan po ba kayo? Di pa po ba, gising na po ba? Sarap ng tulog kanina eh. Lamig. No? So, yan. Okay na yan. Sige bro, yan na. Bigyan mo lang sa akin. At emergency lang naman nun. Pag 3 oras, tagang kailangan ng ganito eh. Kailangan. Gantong... Sabi ni Ibala, tapos na yung pinapanood ko nun ah. Okay, so tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po tayong lahat. Buksan po natin sa John 8:44. Okay? John 8:44. John chapter 8 verse 44. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. Ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Tayo po'y manalangin, Lord. Salamat sa umaga pong ito. Tulungan niyo po kami maunawaan ang may papangaral po ngayong umaga. Dalahin ko po ang atensyon ng bawat isa. Nawa bigyan naming kahalagahan at importansya. I-priority po namin, O Diyos, nandito na lamang din po kami. Bigyan po namin ng atensyon ng iyong salita. Lord, help us na makita pakita mo sa amin yung pangangailangan namin, yung need namin sa iyo, O Diyos. Thank you for the Lord Jesus Christ sa Kanya pong ginawa para sa amin. Help us as well to walk worthy of the Lord and to all pleasing. Salamat po sa ipulatang po rin pasalamat. In Christ's name we pray. Amen and amen. Okay. So, pag-usapan po natin ngayon is the devil's agenda, mga kapatid. Okay. Kapag tayo po ay, depende, kung tayo nasa school, nasa work, there are different agendas na pinag-uusapan. Pag sa mga meeting, ano pong agenda natin? No? Ibig sabihin, ano bang gagawin natin? Ba't tayo nagmi-meeting? Bakit natin ito ginagawa? So, the devil has an agenda sa kanya pong ginagawa ngayon sa sanlibutan. At I pray na maunawaan natin yun this morning. Kahit hindi natin maunawaan as a whole, pero makuha lang natin yung ito po si Satan, hindi siya para sa atin. He's the enemy. He's the adversary of God. No? Kaaway siya ng Diyos. And if you will side with him, kung tayo ay kakampi sa kanya, wala kang panalo. No? You might have a temporary victory party. Maring habang nabubuhay tayo dito sa lupa, magparty-party ka. Pero in the end, wala rin. No? Sayang lang. So in 2 Corinthians chapter 4 verse 4, we are introduced. So binabagalan ko lamang po ito kasi gusto ko makuha natin. Hindi ko nabibilisan. No? In 2 Corinthians chapter 4 verse 4, we have the title of Satan na God of this world. No? Small letter G. So, isa sa kanyang mga title ay ito po, no? God, small yan of this world. Diyan sa passage na yan, ipinakita sa atin na nambablind siya, nambubulag siya. In whom the God of this world hath blinded the minds. So ano pong binubulag? Hindi mata, physical na mata, kundi isip.
No? Blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, which is the image of God, which the image of God should shine unto them. At kailangan nating maunawaan kung saan ba nanggagaling si taning. Kailangan nating maunawaan kung bakit ba siya kumukontra sa Diyos at ano bang nakain niya. Kung bakit ayaw niyang manahimik at gusto niyang manira at mangwasak. Sabi nung talata natin na binasa sa John 8:44, sabi ng Panginoong Hesus sa mga kausap niya, kayo ay sa ama niyong dyablo at ang kanyang pita at ang pita ng inyong ama ang gagawin niyo. Sabi niya sa kanila. Sipin mo, masabihan ka niyan. At sabi niya, siya ay mamamatay. Hindi lang basta mamamatay, murderer eh. From the beginning. And abode not in the truth. Because there is no truth in him. Wala daw pong katotohanan sa kanya. So kung if ever magsasalita siya, siya yung embodiment ng lie. Lahat ng sinasabi niya, lies. Kahit sinasabi niya sa iyo yung totoo, he is using it as a deception tool. At kaya niyang gamitin ang salita ng Diyos to deceive. Kahit si Kristo, ginamitan niya ng verse. So hindi lahat na gumagamit ng verse sa Diyos. Amen. No? Hindi lahat ng merong talata sa Biblia ay automatic, yun na po ay galing sa Panginoon sapagkat kahit po ang dyablo may verse. At ito po yung gusto ko pong magbabalik tanaw tayo to the point na kahit di pa nililikain tao, merong panahon before us. At yun po yung ating, ito po yung siguro i-intro natin this morning. So, punta tayo ng Genesis chapter 1. So, pinakauna, di ba? Genesis chapter 1, verse number 1. So, makinig lang po tayo. Kapag may tanong po kayo mamaya, tanong nyo po. Pero, habang preaching, pakinggan nyo muna ang buo. So, kapag may tanong, saka tayo magtatanong after. May tatlo akong bilog. Hindi to tatlong, praktisado yata. Yan. Okay. So, representing ng earth. This represents earth. So, dito, ilalagay ko po mga kapatid, Genesis 1:1. Dito po, Genesis 1:2. At dito po, Genesis 1:3 onwards. Preacher, bakit hiwa-hiwalay? Babasahin po natin. Punta tayo in Genesis chapter 1, verse 1. In the beginning, God created the heaven and the... Sinabi niya ba sa talata na God is in the process of creating the heaven and the earth? Sinabi niya ba na proseso yung paglikha sa langit at sa lupa? And mind us, hindi niya sinabi na heavens and the earth. Sinabi niya heaven and the earth. Importante po yun. Singular and plural is important in studying the Bible. So kung singular siya, kung pang-isahan, pang-isahan. Kung pangmaramihan, pangmaramihan. Preacher, anong point? In Genesis 1 verse 1, meron na pong earth na created na. Okay? Created. Pero anong sabi ng verse number 2? And the earth, yung earth na daw na yon, was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. So nangyari, meron daw without form. Ito. Okay. Typically,
how do we teach the 6 days of creation? Preacher, naniwala ka ba 6 days lang yon? Of course, pag binasa mo simula Genesis 1:3 onwards, that is 6 days. Pero, before Genesis 1:3, kung ang unawa natin sa Genesis 1:1 ay parang sinamarize niya. Tama? Parang ganun eh. So, sinamarize mo yung buong pangyayari. Ibig sabihin, para bagang nagkikwento ka, binigay mo muna yung buod, saka mo kinento. Ganun yung paliwanag ng iba eh. Iba nakatitig sa akin ano yung sinasabi ni preacher. Ito po ha. Dito kasi 6 days lalagay ko ha. 6 days. Yung sinasabi ko, ito po, tapos papatunayan natin sa salita ng Diyos. Yung 6 days of creation, nagsimula lang Genesis 1:3. Genesis 1:2 hanggang Genesis 1:1, hindi po kasama doon yung 6 days of creation. Hindi po siya 6 days of creation. Sige, let it, para pag-isipan nyo. So, ang 6 days of creation, nagsimula Genesis 1:3. So, Genesis 1:1 and Genesis 1:2, hindi siya 6 days of creation. Created na eh, sa Genesis 1:1. Nakita, in the beginning, God created the heaven and the earth. Pero ang problema, ito, bakit without form and void, tas darkness? Ang sasabihin, preacher, ginawa kasi ng Diyos yung earth na alam mo yun, parang walang forma. Tapos imomold niya, kaya niya ito binago, parang ganun. So, ang ginawa daw, nung simula daw, parang ang paglikha ng Diyos sa langit at lupa, o sa earth particularly, mga kapatid, ay, alam niyo yun, parang putik, na walang hulma, parang sabog-sabog, tapos sa kanya inayos dito. Yun ang unawa nila. Pero, papatunayan natin mula sa salita ng Diyos, na between Genesis 1:1 saka Genesis 1:2, may nangyari po. May kinalaman po siya. May kinalaman po siya kung bakit ganito nangyari. Meron pong, blue. Teka. So, dalawa lang ibig sabihin ng silence, mga kapatid eh. Nag-iisip o lutang. So, yan ah. There is a flood in the middle of Genesis 1:1 and Genesis 1:2. At yung flood na ito, hindi siya flood hindi siya yung Noah's flood. Hindi siya Noah's flood. It was such a flood na talagang nilunod yung buong earth. Hindi lang basta yung tayo pag binabaha tayo hanggang tuhod, mga ganun ba? Ito, lagpas, hindi lang yung Noah's flood, naniniwala po ako, ang tubig lumagpas ng Mount Everest. Ganun yung kataas. Itong tinutukoy kong flood, mga kapatid, lagpas pa sa atmosphere. Ganun ka. Talagang lunod siya. Preacher, may talata ba tayo dyan? Of course, di tayo magturo pag walang talata yan. O, kinikwento ko pa lang. So, kalma lang. Makinig kayo para makuha nyo kung saan niya na. So, ang Genesis 1:1 po, let me say this is already a perfect earth. Perfect na siya. Pwede nang tirhan eh. At may nakatira, pero hindi tao. Ang tao nilikha lang dito eh. Dito, may nakatira na. Kaso yung nakatira dito, gustong pantayan ng Diyos. Okay? Gusto niya pantayan ng Diyos, hindi gusto niya i-ascend. Gusto niya. Ang Diyos, syempre hindi niya papayagan yun. These things, without form, kaya naging without form and void kasi judgment ito. He needed to cleanse yung ginawang mess nung namumuno dito. So, kaya naging without form and void. Mga kapatid, ang Diyos ba may kadiliman sa Kanya? In Him is no darkness at all. Walang kadiliman sa Diyos.
Bakit may kadiliman dito? Nilikain niya yung lahat ng bagay. Yan ang isa sa malaking tanong. Bakit may darkness? Ba't kailangan ng Diyos ng... Hindi, kasi in space, talagang madilim. Tandaan natin, ang Diyos ang lumikha nun. Bakit madilim yun? May nangyari kaya dumilim. May nangyari kaya kailangan natin ng araw ngayon, kailangan natin ng buwan. Pero dati, sino? Ang Diyos ang liwanag. Hindi niya kailangan, kahit kailangan mo ng araw, direkta naman ang Diyos maliwanag. Bakit may darkness? Nakuha? Ito. Punta tayo. Sige. 2 Peter chapter 3. 2 Peter chapter 3. Sir, kala ko ba ang pag-uusapan natin, devil's agenda? Ito ngayon para maintindihan mo kung anong agenda niya sa tao. 2 Peter chapter 3. Sisimulan ko po ha. Verse number 4. 2 Timothy 3 verse 4. Say amen po kung nandiyan na kayo. Babasahin ko. And saying, where is the promise of His coming? Saan yung pangako ng pagdating niya? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. For this, they willingly are ignorant of. Merong mga tao na willingly, ignorante sila tungkol daw sa bagay na to. Ano yun? That by the word of God, the heavens were of old, and the earth is standing out of the water and in the water. Standing out of the water and in the water. Do we understand that expression? Naintindihan ba natin yun? Ganito lang po yan. Halimbawa, tayo napunta tayong dagat, tapos nakatayo ka dun sa gitna, tapos hanggang bewang mo. You're standing out of the water, wala ka naman Ang katawan mo nasa out. Pero you're also in the water. Kailan nangyari yun sa earth? Earth ang pinag-uusapan dito. Nakuha? And the earth, sabi niya, is standing out and in. Out and in. Preacher, paano makakatulong to sa buhay ko? Malaki. Malaki kinalaman sa buhay natin ito. So, babaguhin ko yung flood ko, Ilulunod ko yung earth, kapatid. So, ngayon na yung panahon na paniwalaan mo yung flat earth ko. Joke lang. Okay. Out of the water and in the water. So, there was a time na yung earth, out, saka in. Kasabihin, Sir, Noah's flood yan. Sa Noah's flood ba ang earth out of the water and in the water? Hindi po. Hindi sa Noah's flood nangyari na yung earth is standing out of the water and in the water. Pero sabi ni Peter, whereby the world that then was, being overflowed with water, perish. Nag-perish ba yung earth nung panahon ni Noah? Hindi. Nag-subside lang ang tubig nun. Ako natin, nung binuhos ng Diyos ang tubig, nalunod buong mundo. Hinintay lang ni Noah na bumaba yung tubig. At nung bumaba na yung tubig, ang nag-perish yung mga inhabitants, yung mga hayop, yung mga tao. Pero yung earth mismo, hindi naman nag-perish yun. Pero itong sinasabi niya, there was a time na kung saan yung world that then was being overflowed with water, perish. But the heavens and the earth which are now, by the same word, are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. Reverse lang po kasi yan. Sa future kasi, fire na yung gagamitin. Kung dati, water, susunod, fire. Apoy na. So this is the point, mga kapatid. In Genesis 1:1, hindi po siya buod. Hindi siya summary. Hindi siya synopsis ng kung ano yung mangyayari sa pababa. Tapos na po yung earth. Gawa na. Preacher, paano mo yun nasabi? Pagmasdan nyo po. Lahat ng mga verse na kasunod, puro end. Verse 2 end, verse 3 end. Tingnan nyo po, yung Bible nyo, Genesis 1. Puro end yan. At ang end, anong ibig sabihin nun?
kasama o kadugtong, kasunod na nangyari. Ang sabi niya sa verse number 2, hindi naman niya sinumulan na yun yung buod or yun yung buong kwento ng nangyari sa 6 days of creation. So preacher, gaano pala katagal to? Yung Genesis 1:1 saka Genesis 1:2 kasi dito lang nagsimula yung days para sa atin. Dito lang nagsimula yung days. So gaano katagal yung before niyan? Aba, hindi ko alam. Hindi naman sinabi. Pero merong panahon, bago ang 6 days of creation or recreation, bago nangyari yon, bago tayo likhain. At may kinalaman nga yun sa Kanya. May kinalaman yun sa Kanya. At babasahin natin yung mga talata po na yun, mga kapatid. So nakuha nyo lang, so ito ang gusto ko lang intindihin natin. Genesis 1:1, nilikha yung langit at ang lupa. Heaven, singular. Hindi po plural. Okay? Singular lang. Kailan lang naging plural ang heaven? Dito. Nung meron ng firmament. Nung meron ng first heaven, second heaven, third heaven. Wala pa nun dito. Heaven pa lang siya. Singular. Pero dito, si Pablo, nung sa kanyang sulat, di po ba, I was caught up into the third heaven. Bakit may palapag na ngayon yung langit? Kasi may separation na. Yung darkness na nasa gitna. And darkness was upon the face of the deep. Nakasunod po? Sige lang. Okay lang yung mga titig na, ano kaya yun? Bakit kaya ganun yun? Okay. So, punta muna tayo. Ephesians chapter 2 verse 2. Intindihin muna natin itong kanyang agenda at kung anong kanyang desire or anong ginagawa niya ngayon sa world. What is he doing in the world? Tinutukoy ko po si Satan, tinutukoy ko po si devil, tinutukoy ko po si Lucifer. Ang kanya pong desire ay wherein in time past, Ephesians 2 verse 2, ye walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Ibig sabihin yung sanlibutan ngayon, ang kurso nito, ang daloy nito ay according sa kanya. According po kanino? Kay Satan. So the flow or the course, yun nga yung term sa Bible, course, yung pagdaloy ng sanlibutang ito ay naaayon sa kanya pong kagustuhan. Naaayon sa gusto niyang gagawin. Mga kapatid, the spirit that now worketh in the children of disobedience. In history, nakita natin na napakadali lang sa kanya magsinungaling. At sabi nga yun, John 8:44, tama? Kung nagsisinungaling siya, yun talaga siya. Kaya po, napakadali lang sa kanya magsinungaling. At pumapatay siya ng walang awa. He killed it without mercy. He devised the massacre of millions throughout time. Pumapatay siya, napakaraming mga tao. And seeketh destruction to God's creation. Kung ano po ang banal, ginagawa niyang marumi o profane. Kung anong masama, pinapakita niyang mabuti. Inilalagay niya ang banal, hindi nagbabago at matuwid na Diyos sa parang pinepresent niya ang Holy God as evil. Big sabihin, siya yung kaaway pero gusto niyang ipalabas ang Diyos ang kaaway. To deceive the world that God is the judgmental, fierce, and distant creator. Para ipalabas o ipamukha sa mga tao na ang tunay na Diyos, ang isang banal na lumikha, ay judgmental, ay matapang at hindi mo maabot. Pero alam natin, hindi po ganun ang Diyos natin. Inabot niya po tayo, tama? Ang gusto ipalabas si Satan, i-reverse yon. Baliktarin yon. So kung ang Diyos natin, alam natin that He is gracious.
Yung biyaya niya, sagana, at yung pag-ibig niya sa atin ay sadyang napaka-ganda. Ang gusto ipalabas si Satan, reverse nun. O kabaliktaran nun. Gusto niya, alam niyo yung term na playing the victim? He wants to play the victim. Gusto niya siya yung dehado pa. Parang siya pa yung dehado sa kwento. And he also wanted the forbidden. Kung ano yung pinagbabawal, gusto niya yun. He is not satisfied with his position. He wanted more, no matter what it takes, even if others will be hurt along the way. Gusto niyang makuha, yung gusto niyang makuha, kahit sino pa ang masasagasaan niya. Hindi niya iniisip yon. Dahil yung interest niya ang mananaig higit sa lahat. Isaiah chapter 14. We are studying him dahil nasa salita ng Diyos din po siya. At gusto ng Diyos, kilala din natin siya. Hindi natin siya dapat pagtiwalaan. At sa pag-aaral natin ngayong umaga, maybe this is a long teaching, pero may preaching tayo sa dulo. That let us learn na itong jablo na ito, hindi mo siya kaibigan. Don't be friends with him. Huwag tayo makipagkaibigan sa kanya. Isaiah chapter 14, verse number 12. Dito tayo magsisimula. Isaiah 14, verse number 12. Babasahin ko po. Sabi niya, "How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I'll be like the Most High." What I wanted to give you the picture of, nung sinasabi niya yon, gusto ko mas mataas ako, ganyan. Gusto kong mas malagpasan ko yung ano. Where is the clouds located? The clouds, di ba? So sa earth may clouds. Kung kahit hindi nyo isipin na clouds yan. And it is very possible mula doon sa talatang ating binasa that before the earth was Satan's throne and dominion. Doon siya nilagay. Basahin niyo ulit. I will exalt may throne siya. Saan? Tama? Hindi question kung may ano ba siya. May trono siya May binigay sa kanya ng Diyos. Kaya siya may trono. Ngayon ito. Nasa saan yung trono niya? Kung ang gusto niyang mangyari, I will ascend above the heights of the clouds. Ibig sabihin, nasa baba ng clouds, yung trono niya. Kasi gusto niya umakyat Lagpasan niya daw yung clouds. Lagpasan niya daw yung stars of God. Ibig sabihin, lower siya dun. Mas mababa siya dun. There was a time on earth that Satan was the king and the one who is sitting on the throne sa earth. Pero, naghangad siya ng higit sa kung anong binigay sa kanya. Binigyan siya ng kapangyarihan ng Diyos, binigyan siya ng responsibility ng Diyos, pero he wanted more. He wanted higher. He wanted something bigger. He wanted something that is forbidden. He wanted something that belongs to God Himself. Gusto niyang kunin yung hindi sa Kanya at gusto niyang kunin kung ano yung sa Diyos. Diyan siya, naghari siya diyan. He wanted
those things. Pero anong sabi sa kanya, verse 15? This will be in the future, yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. Satan knows his destiny. Alam niya po kung saan siya pupunta eh. Pero, minsan iniisip-isip ko, sinulat na sa Bible yung defeat niya eh, mga kapatid. Sinulat na sa Bible yung, kasi prophecy yun eh. At mangyayari na yun. Kasi sinulat na sa Biblia yun. Tama? At, alam niyo po, iniisip-isip ko to na, susuko ba siya? Susuko kaya siya? Pero as we read the Bible, wala tayong makitang sign na sumuko siya. Even kinulong na siya ng 1,000 years, one day sa millennial kingdom, kukulong siya. Pinakawalan siya, nandisib pa rin siya eh. So this being or this creature, mga kapatid, ang isa sa karakteristik niya, sobrang tigas ng ulo niya. At walang pwedeng mag-utos sa kanya kung anong gusto niyang kung anong gagawin niya. He's on his own. At ang kanyang agenda, yung sarili niyang kapakanan, yun pa rin gusto niya naman eh. Yung desire niya kung ba't siya bumagsak. Bumagsak po siya. Kaya dahil sa kagustuhan niyang to, binagsak siya ng Diyos. He was brought low. Anong gagawin na niya? May mga dinamay siya. Hindi lang naman siya mag-isa eh. Tama? Satan and his angels. Hindi lang siya mag-isa. May mga dinamay na siya along the way. So, anong nangyari? God has to judge the heaven and the earth. He has to separate himself. That's why sa Revelation po, may mababasa tayo na bago umakyat ka dun sa throne, sa ilalim ng trono ng Diyos o sa langit mismo, sa langit talaga, bago ka dun dumating, may sea of glass. Sea of glass. May harang po. Yung langit, may harang. Okay? Kaya hindi lang basta-basta makapunta doon. Some point, ginudge ng Diyos yung dominion na ito. I believe ni Satan. Ginudge niya. That's why naging without form and void siya. And darkness was upon the face of the deep. May kilala pa natin siya sa mga babasahin po nating talata. But mind you, itong sinulat ko dito, this dude, no? Itong si Satanas, he will use deception to achieve its goal. Kahit pa, kung sino pa ang dayain niya, okay lang yun. Even quoting verses to appeal to the religious. But this is not how the devil started. Di naman siya ganyan nagsimula eh. This is his start. Ezekiel 28. Ito yung kanyang pasimula. Nilikha ba siya ng Diyos na diablo siya? Hindi po. Di siya nilikha ng Diyos na evil. God did not make him such. Ito po yung creation sa kanya. Ito po kung sino siya. Ito po yung taglay niya sa kanya pong form. In Ezekiel chapter 28, verse number 12, sabi ni dito, Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyrus, and say unto him, Thus saith the Lord God, Thou sealest up the sum, full of wisdom, perfect in beauty. Ano daw siya? Full of wisdom. You know, kilala mo kung sinong pinakagwapong creature? Perfect in beauty yan. Hindi niya kailangan ng kahit na anong ipahid sa kanya, mga kapatid. He's already
perfect in beauty. And hindi lang yun. He have the face and he have the brains. Full of wisdom and perfect in beauty. May hanapin ka pa ba? Tigan pa natin, basa pa. Verse 13. Thou hast been in Eden, the garden of God. Every precious stone was thy covering. Di niya kailangan bumili, mga kapatid, diamond, ganun. Di niya kailangan kasi katawan niya ganun eh. The sardius, topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle and gold. Kung nasa sa'yo yan, kung meron kang ganyang alahas, di mo na kailangan magtrabaho buong buhay mo. Imaginein mo, ganyan yung nasa katawan mo. Hindi lang necklace ha. Hindi lang, kumbaga, hindi lang bracelet. Buong katawan niya, balot niyan. It has his covering. Imaginein mo yung mga sa Saudi ba? Yung mga damit ng mga Indiano doon or Arabo doon na ginto. Di ba ang mamahal nun? Yung mga Lamborghini na covered with gold. Isipin mo kay Satan, yung covering niya mga kapatid, hindi lang gold. All these precious stones ay covering niya. Babasahin ko muna verse 14. Thou art the anointed cherub. Ano daw ginagawa niya? Cover it. Pero pinapaalala sa kanya ng Diyos, I have set thee so. Ako lang naglagay sa'yo dyan. Hindi ka nandiyan dyan kasi magaling ka. Nandiyan ka kasi nilagay kita dyan. Thou was upon the holy mountain of God. Thou was walk up and down in the midst of the stones of fire. Imagine, Satan, na ang kanyang katawan balot po ng iba't ibang kulay ng bato. Kasi yun, diamond, di ba? Iba-iba po yan eh. Ano mangyari kapag tinamaan ng liwanag yun? Have you seen a chandelier? Hindi lang yung mga yung talagang totoong chandelier. Yung mamahalin, yung mga nasa hotel na mga sa Manila. Di po ba? Ilaw lang naman yun eh. Tapos, dahil lang sa kung ano-anong mga form nung kung ano-ano nilagay nila doon, gumaganda, parang ang ganda ng reflection. Alam mo, tingin ko kay Satan, mukha siyang crown. Mukha siyang corona. Kung ilagay siya ng Diyos sa ulo ng Diyos, ang liwanag ng Diyos, ano itsura? Kung yung liwanag ng Diyos tatama sa kanya, iba't ibang bato yun. Kita natin? Ganda. Ang ganda ng itsura nun. However, nakita natin, verse number 15, Thou was perfect in thy ways from the day that thou was created till iniquity was found in thee. Perfect siya. Grabe. Ano pang hanapin niya, di ba? Ano pang kulang sa'yo na hindi naibigay ng Diyos sa Kanya? Nasa sa Kanya na eh. Pero alam mo, hindi lang pwedeng ibigay sa Kanya ng Diyos. Yung trono ng Diyos mismo. Trono na ng Diyos yun, aagawin mo pa. Pero, dahil sa Kanyang, kung ano yung mga bagay na meron siya, nabulag siya doon. Nakala niya, kaya niya ring papantayan ng Diyos. Di niya alam, nilikha lang siya. He was just a creature. Yes, full of wisdom siya. Yes, perfect in beauty siya. But don't ever forget, sabi sa kanya ng Diyos dito, I have set thee so. Nilagay lang kita dyan. Ako lang naglagay sa'yo. Doon pa lang, ganda na ng preaching doon, mga kapatid. Don't ever forget na nilagay lang tayo ng Diyos dito. Kung hindi, maging katulad mo siya. No? Maging katulad natin siya. He was perfect in His ways from the day that He was created. Tapos, ano nangyari? Iniquity was found in Him. Kasala siya. Gusto niyang ito yun, yung sa Isaiah 14. I will ascend
Gusto ko, kaging kapantay, o gusto ko maging possessor ng heaven and earth. Gusto niya daw maging most high. Nakita natin, perfect being siya. Tama po? Nasabi ko na para nga siyang corona, kung iisipin mo lang. Kung daraan sa kanya, kung tatama sa kanya yung liwanag, yung reflection nun o yung deflection nun, parang chandelier na talagang ang ganda. Yung radiance in majestic colors. But what was found in this scripture, yung iniquity, marks his fall. Dun siya nahulog sa kung ano yung inasam niya. He wanted more. He wanted to possess heaven and earth. Yun ang kanyang desire. So initially, kung dito yung throne niya, tignan niyo po ha, this train of thought. Kung dito yung throne, sa Genesis 1:1, edi ginudge siya ng Diyos. Inalis na sa kanya yung trono. Kumbaga, dati 1 lang siya. Gusto niya +1. Kasi gusto niya pa makuha yung sa Diyos eh. O ngayon, 0 na siya. Tinanggal eh. Tapos, ito na. God said, let there be light. And there was light. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, yun pala, verse 3 pa lang yun. And God said, let there be light. And there was light. Ito na, sinimulan na yung 6 days of creation. Tapos on the 6th day, ano yung nilikha ng Diyos? Man. Nilikha ng Diyos sino? Yung ano po? Tao. Tama. Ano yung binigay ng Diyos sa tao? Nung nilikha niya ang tao? Dominion. Binigyan niya ng dominion si Adam. Adam, may dominion ka sa earth. Kung ikaw yung dating nasa posisyon, inalis ka, ano mararamdaman mo doon sa pinalit sa'yo? Tapos, ang pinalit pa sa'yo, pipitsugin. Kumbaga, tignan mo naman yung resume niya, mga kapatid. Full of wisdom, perfect in beauty. Hire me. Tama, yung resume niya napakaganda, ang linis. Pero may isang flaw. Iniquity was found in him. O tinanggal siya. Si Adam, tao. Wala ngang kakayanan lumipad yun eh. Nilikha ng Diyos yun eh. May balot lang, nababalot lang ng liwanag. You also believe that. Nung nagkasala, saka na wala. So ang point lang, si Satan, kung resume lang pag-uusapan mga kapatid, i-hire siya ng kahit na anong korporasyon. Tapos ang ipapalit mo sa kanya, pipitsugin. Sabi pa ng Diyos, may dominion ka sa lahat. Aba, ito na. It's snake time. Yun na yun. It's snake time. Kaya naging ano siya, ahas na siya, nang ahas na siya. Bakit? Sa akin yan ah. Bakit binigay niya dyan? Babawiin ko to. O, anong ginawa niya? Pumunta agad siya kay Eve. Tapos, dinisib niya. Tapos, ito namang si Adan, nakinig naman. O, si Adam po, hindi naman na-deceive eh. He willingly disobeyed God. Hindi naman siya na-deceive. Kaya po, ito na, nahulog ang tao sa kasalanan. Kumbaga yung dominion, ang ginawa ng tao, sinuko niya. Binigay niya kay Satan. Preacher, paano mo nasabi na binigay kay Satan? Eh di ba, may binasa tayo talata kanina, God of this world na siya. Paano nangyari yun? Tama? Nahulog kasi ang tao sa kasalanan. Give up niya yung kingdoms of this world na ibigay niya kay... Di po ba kayo nagtataka? At hindi naman kinorek ng Panginoong Hesus si Satan nung sinabi ni Satan sa kanya, bibigay ko sa iyo ang mga kaharian na to, basta magpatirapa ka lang. Saan po yun, preacher? Sige, punta tayo, Matthew 4. To show you that this claim is legitimate. Matthew chapter 4.
Matthew 4, verse number 8. Matthew 4, verse number 8. Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain. Wow, pinunta siya sa mataas na bundok. And sheweth him all the kingdoms of the world and the glory of them. So si Satan, ito po yung pangatlo ng temptation ha. Pride of life na to eh. Pinakita sa kanya yung glory ng lahat ng kingdoms. Tiga mo ang claim nito. Say it unto him, all these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Tiga mo sagot ng Panginoong Hesus, di niya sinabi, liar. Bakit kiniklaim mong sa'yo, sa akin yan? Hindi ganun. Ang sabi niya, get thee hence, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Alam niyo po kung anong ino-offer ni Satan? Ito kanya ino-offer ha. Diba, kingdoms. Kingdoms yung sabi niya eh. Kung, ano sabi? Verse number 9, fall down and worship me. Magpatira pa ka at sambahin mo ko. Sabi ni Satan kay Jesus Christ, kung gagawin mo yan, bibigay ko na sa iyo yung kingdoms. Ang offer niya, kingdoms of this world. Ang in-offer ni Satan kay Jesus Christ ay hindi na dumaan si Jesus Christ sa process kung paano niya makukuha yung kingdom. Tandaan natin, before the crown, there was the cross. Ang gustong gawin ni Satan, wag na siyang dumaan dun sa proseso na yon. Kunin mo na agad yung crown. Alam niya naman prophecy naman na may kingdom eh. At alam niya, sa Old Testament pa lang, prophesied mga kapatid, na there was this everlasting son, no? Na siya yung, the government shall be upon his shoulder. The King of Kings and Lord of Lords. Alam niya yun. Kaya sabi niya, wag na lang tayo mag-away. Sige na, bigay ko na lang sa'yo. Luhod ka na lang sa akin. Wag na paabutin, nabasa. Alam niya naman yung mangyayari. Bakit? Kung merong masaulo ang Bible, siya yun. Isipin mo, nag-aaral tayo, mabuhay tayo sa mundo, 70 years. So max, kung mag-aaral ka ng Bible, 50 years, mahaba na yun. Siya po, simula nung naisulat ni Moses at ni Job, kung sino man nagsulat ng unang book sa Bible, alam niya na nakasulat dun. Tansyado niya na yun. Nakita po natin, alam niya na yan. So sabi niya kay Jesus Christ, sige na lang. Sambahin mo na lang ako. Okay na, bigay ko na sa'yo. Diba? Ganun siya ka-deceitful. Gusto niya ibigay kay Jesus Christ yung kukunin naman talaga ni Jesus Christ sa kanya nang wala siyang laban doon. Nakita natin, ganun po siya katuso, mga kapatid. Heaven and earth, present na sa Genesis 1:1. However, judgment came in Genesis 1:2. Job 15, verse 15. Job 15, verse 15. Sabi ni Iban, preacher, hindi yan Job, Job yan, Job. Book of Job. Diyan po kayo? Whether Job, whether Job. Behold, he putteth no trust in his saints. Yea, the heavens are not clean in his sight. Bakit hindi clean? Bakit hindi malinis? Kasi nga, nandoon yung pugad pa nila ngayon. Kaya madilim din yon to represent that there are beings there na naghihintay pa ng judgment ng Diyos. Partially, nandun ba sila? Hinayaan lang sila ng Diyos ngayon doon. Pero one day, ibabagsak sila sa earth, tapos i-judge sila papuntang impyerno. Kaya nangyari yung Genesis 1:2. Hindi pa malinis, not clean yung heavens in His sight sa panahon po natin ngayon. Kung dati accessible yung heaven,
diretso lang. Ngayon, hiwalay na. At ang nagpahiwalay, even darkness. May kadiliman. Nilikha ng Diyos ang earth, na alam natin ngayon, at made man in His own image. Tama po ba? Kaso, nung nagkasala ang tao, image of Adam na lang. Paano mo mababalik yung image of God? Kailangan mo si Kristo. Who is the image of God should shine unto them. Yung 2 Corinthians 4:4. Nakita natin? So, para maibalik yung image of God sa atin, kailangan mo si Kristo. Ganon. Inferior than the angels, ibig sabihin mas mababa sa mga anghel ang tao. Pero may verse sa Bible na nagsasabi, but crowned him with glory and honor. Satan was watching, the devil is not satisfied. Nakuha niya kung anong gusto niya. Sumuway si Adan sa Diyos. Nasa kanya na yung kingdoms of this earth. However, may pinangako ang Diyos sa kanya. Genesis 3:15. May pinangako ang Diyos sa ahas. May pinangako siya sa woman, may pinangako siya sa ahas. In verse number 15, His promise was, I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Sipin mo, sakong lang yung sa kanya, yung ulo niya yung madadali, ulo ni Satanas yung madadali, inis siya dyan. At paranoid siya dyan dahil sa pangako ng Diyos na yun sa kanya. Naalerto siya. It made him paranoid. Bitterness, malice, and wrath filled his heart. That's why nung sinasabi sa atin sa book of John, he was a murderer from the beginning and abode not in the truth. Ang habang panahon niya ng ganun, mga kapatid. Dahil wala siyang iba. May pleasure. Alam niyo kung saan siya may pleasure? Doon sa mga, pag marami namamatay, may pleasure siya doon. Natutuwa siya doon. Natutuwa siya sa mga ganun. As history progress, nakita din ng Panginoon kung papaanong ang tao, pag nagbasa tayo ng history o pag nag-aral tayo ng history, ano may kita natin? Isa sa mga pinag-aaralan doon, World War, mga gera, tama? Nakita ng Panginoon yun na ang tao nakikipaglaban para sa kapangyarihan, para sa katanyagan, at para sa kayamanan. KKK. No? Nakikipaglaban para sa kapangyarihan, para sa katanyagan, at para sa kayamanan. Ano nagresulta? Kamatayan. Dahil sa KKK, may kamatayan. Kamatayan sa milyong-milyong mga tao, at pinagmamasdan ito ni Satan ng may excitement. Tuwan-tuwa pa. Ganun siya. But, in the fullness of time, Christ was born. Galatians chapter 4 verse 4, doon ko kinuha yung term na yon. Galatians chapter 4 verse 4. Christ was born. The lowly babe in the manger. Galatians chapter 4 verse number 4. But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. Immediately, may pinanganak, kahit di pa pinapanganak si Kristo, threat na siya kay devil, sa devil. Threat na siya agad. Gagawin niya ang lahat para patayin siya. In the end, in his mind, nagtagumpay siya. Dahil naipako si Kristo at namatay si Kristo. However,
Nilikha siya ng Diyos full of wisdom. Tama? Tama po. Nilikha siya ng Diyos na full of wisdom. So kung yung inventor lumikha ng napakatalinong bagay, sino mas matalino sa inimbento? Yung inventor. So if God could make a being that is full of wisdom, it follows na mas matalino siya. Mas magaling siya doon sa nilikha niya na yun. Nabulag kasi ng galing eh. Hindi niya nakita, mas magaling sa kanya ang Diyos. In 1 Corinthians 3 verse 19, 1 Corinthians chapter 3 verse 19, nakakasunod po ba? Huwag niyo po kong tutulugan. Mamaya po, pwede matulog. For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He taketh the wise in their own craftiness. Kaya ko po ini-stress kanina pa na murderer siya from the beginning. Gusto niyang pumatay, gusto niyang kung anong gagawin niya. Yun po ang pagpatay, tagutuwan-tuwa siya. In his mind, nagtatagumpay siya pag ganun eh. Ang Diyos, alam niya yun. Creature din naman siya ng Diyos eh. That's why in God's mind, gagamitin ko yung ginagamit mo na sa tingin mo nagtatagumpay ka. I will use death to defeat you. Gagamitin ko yung kamatayan para talunin ka. There was a story in the Bible na kagaya po nun. Naalala niyo po yung story ni Esther and ni Haman? Si Haman, gumawa siya ng pambitay. Gumawa siya. Kasi ang gusto niyang bitayin doon mga Hudyo. Gumawa siya ng pambitay. Dinisib niya ang hari, naggawa ng decree na papaslangin lahat ng mga Jew. Jew si Esther sa kasi Mordecai. Hindi sila papayag, nag-pray sila. Tapos alam natin istorya, napayagan ng hari. So lumaban sila pabalik. So hindi naman pwedeng i-reverse. Ang utos ng hari, hindi nababalik. So ang ginawa na lang nung hari, nag-counter counter utos din. O sige, papatayin kayo, lumabang kayo. Yun na lang yung ginawa niya. Pero bago sila lumaban, hiniling muna nung reyna, si Esther, dun sa hari, na merong tao dito na gustong ipapaslang ang buo naming lahi. At yun nga po sino? Si Haman. Anong ginawa? Anong plano ni Haman? Bitahin yung mga Hudyo. Sa dulo, ang ginawa ng hari, yung ginawa niyang pambitay, siya yung bitayin mo doon. Ko lang po yun, naalala ko lang kasi parang ganun yung ginawa ng Diyos kay Satan. Kamatayan yung ginagamit mo, death throughout history, killing, murder. Sige, yan yung ibibigay ko sa'yo. Ito yung anak ko, patayin mo. So, pinatay ang Panginoong Jesus. But unbeknownst to him, hindi niya alam, yun na po yung kanyang defeat. The method na ginamit ng Diyos is something na hindi niya may isip na gagamitin ng Diyos. Alam niyo po, kung gusto lang ng Diyos, pwede niyang mawala na lang si Satan bigla eh. Isang iglap lang. Bilang Diyos, no longer exist. Wala ka na. Ganyang makapangyarihan ng Diyos. Ibig isipin mo, in the beginning God created the heaven and the earth. Cheng, may earth na. Let there be light. There was light. Ganun siya makapangyarihan. Ibig sabihin, kung ano sabihin ng Diyos, nangyayari. Pero, yung creature niya na to, isa po sa characteristics ng, I believe, sa paglikha ng Diyos, especially sa atin, sa spirit being saka sa may mga soul, eternal na tayo pag nilikha tayo ng Diyos. Eternal in what sense? O kung di ka maligtas, eternal ka sa impyerno. Kung maligtas ka, eternal ka kasama ng Diyos. Pero eternal, yung soul. Kung saan lang siya mag-spend
ng eternity, yun ang question. Nakuha po? So Satan, na rin siya, eternal siya eh. Hindi lang siya basta ikulong ng Diyos immediately, hindi po. Throughout time, hinayaan mo na siya. Sige, gusto mong patayin yung mga nilikha ko? Huwag natin isipin na hindi tayo iniisip ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. But yung plan, yun nga eh, His ways are not your ways. Hindi mo minsan maintindihan bakit ginagawa ng Diyos yun. Pero, isa lang, sumampalataya ka lang, tama lahat ng ginagawa niya. Amen. So, ito pong si Satan, ginamit niya yung death. Pero nabuhay mula sa mga patay si Kristo, okay. Ito na. The glorified head of the church. Sino yun? Si Kristo. In-reveal kay Apostle Paul kung anong nangyari sa cross. The impact of the cross. Doon po sa cross, mga kapatid, time natin, dito na yung time natin eh. So, sa cross, ni-reveal, so dito po, Acts 9 tayo, Acts 9. Ni-reveal ng Panginoong Jesus, yung head ng church. Ni-reveal niya kay Paul na sa cross, may nilikha siya. And this is the one new man. Preacher, bakit mahalaga yung one new man? Kapatid, part ka nun. Part ako nun. Yun yung body of Christ, ulo lang si Kristo. So pag pinagsama mo yung ulo at katawan, ano yun? Tao yun, man. At ang tawag doon, one new man. So we are the church, Christ is the head. Siya yung ulo, tayo yung katawan. At nilikha yun through the instrumentality of His death, burial, and resurrection. Kaya nangyari yun, naganap yun, lumikha siya nun, through His death, burial, and resurrection. At alam mo, isa sa mga benefits nun, kahit Gentiles tayo, na-save tayo. At na-save tayo, hindi tayo under Jews. Hindi tayo nasa ilalim ng mga Hudyo. Kapatid, sa panahon po natin ngayon, kung isang Hudyo ay sumampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo, kapantay mo lang siya. In Christ, of course. Pag natapos yung panahon natin, balik na sa tribulation period, ang Jew nasa taas na ulit at ang Gentiles nasa ilalim. Ganun po talaga ang setup nun. Sa one new man lang, hindi ganun. Sa one new man lang, there's neither Jew nor Greek. There's neither male nor female. Doon lang sa one new man. Nako po natin? Kaya nandoon lahat ng benepisyo. Nandoon lahat ng bagay na natanggap natin, nandoon sa one new man. Kaya nung nilikha yun through the cross. Alam mo yung akala mo, panalo ka na? Tapos na-realize mo, natalo ka pala. Parang ang laking dagok sa kanya nun. Satan, in his best efforts, have failed to see his ultimate defeat through a device he so confidently used in history. Death. Confident siya sa pagpatay, di niya alam. Yun ang makatalo sa kanya. Isipin mo, paano ka naman kasi matatalo ng death? Tama? Tatalunin kita. I'll die. How? Tama? Sa ating perception, siguro on our human minds, paano matalo si Satan through death? Possible ba yun? Isip ng tao yun. At maarahil, ganun din iniisip ni Satan. Wala na. Kalkulado ko na lahat ng moves ko. Alam ko na lahat ng galaw ko. Alam ko na matatalo ko siya. Alam ko na napapatayin ko siya. Walang paraan na mananalo siya sa akin. Siguro lahat yun, kalkulado niya na.
Pero hindi niya lang nakita na ang gulo ay yung kamatayan pala ang pwedeng gamitin ng Diyos. Full of wisdom lang siya, pero ang Diyos may manifold wisdom. Yun yung pinapaalala rin na sa Romans 1, yun yung dahilan kung bakit maraming mga tao na pahamak din. Ang sinamba nila, yung creature, more than the Creator. Kahit gaano pa po tayo gumaling, ito preaching, kahit gaano pa po tayo gumaling, kahit sino pa po tayo sa lupa, nakaapak ka palang dapat sa lupa. Ang Diyos, kung di tayo binigyan ng kung anong meron tayo, wala tayo nito. Amen. Satan, hindi. Nagmagaling lumipad. I want to be free. Sabi niya, gusto ko. Ayoko nang nasa ilalim mo. Ayoko na yan. Sabi niya, ayaw niya na daw sa ilalim ng Diyos. Gusto niya pantayan. O sige, babagsak pa kita. Lulubog pa kita. Yun ang nakakalungkot sa kanya. Now, as we proclaim the gospel of Christ and the fellowship of the mystery, ito part 2 ng pagpapakita nun, mga kapatid. We are also preaching the devil's defeat. Imposible at ang hirap na ituro yung mystery na hindi mo rin ipaliwanag kung paano natalo si Satan. Kasama talaga yun. So kapag nagtuturo kami o nagtuturo tayo ng mystery, tinuturo rin natin na talo siya. Talo talaga siya. Wala siyang panalo. Anong mapakiramdam niya kapag kinikwento mo yan? Ba, sino ka ba? Bakit pinapamukha mo sa akin, pinapahiya mo ko His crafty measures, kahit gaano pa siya kagaling, are indeed no match to God's manifold wisdom. Pero, kagaya po na sinabi ko sa inyo kanina, alam na ni Satan yung Book of Revelation. Alam niya na naigagapo siya, alam niya na matatalo siya. Pero ngayon, na nalaman niya na naisahan siya, hindi po siya titigil. Gusto niya pa rin patuloy mangwasak. Gusto niya pa rin patuloy mandeceive at gusto niya pa rin patuloy mambulag ng mga isipan. And you know, one of the things that he's doing, he's telling you, marami ka pang oras. Huwag mong mag-isipin ng Panginoon. Huwag mong isipin ang church. Huwag mong isipin ang mga bagay ng Diyos. You have more time! That's one of his lies. You have no more time. Only kung anong binigay ng Diyos. So, to believe na, ay, madami naman akong panahon. Alam niyo yung kapag may napindot ka sa computer na mali, gumaganon yun Tapos may nagpa-pop up. One of his lies is telling men and women, you don't need to serve God. Or kung di ka paligtas, you don't need to believe the gospel. Parang sa Book of Acts, parang governor yata yung sinabi, maniwala na sana ako sa iyo, Paul Meron pala si King Agrippa, thou was almost persuaded me. Tapos meron namang isa, ay saka na, when I have convenient time. Kapag okay na ang lahat, kapag maayos na lahat, kapatid, hindi magiging okay ang lahat. There will never be a perfect time to serve God. There will always be problems. Meron talagang problema, meron pagsubok. There was never a perfect time to surrender to God. Kailan po pala preacher dapat? Di ngayon. Kasi yung kahapon, di mo na mababawi yun Could we go back in time and say, Lord, let me go back 10 years back at magsiseryoso po ako? No. You could only redeem the time that we have now. Yun ang utos Redeeming the time because the days are evil. Ngayon yun. Hindi pa pwede kahapon. At wag mo isipin yung bukas, ngayon lang. Kalkulado ko na, planado ko yung buhay ko, preacher. May plano ako 2023, 2024, 2025, 2030,
Paano kung may death na dito? Hindi ka naaabot doon. Saan yung plano mo? Tama? Yun ang lie ni Satan. Pinapaniwala niya tayo na marami ka pang oras. Marami ka pang panahon. Just take your time. Just enjoy. Just do your things that you love. Because this is life. Ba? That's his lie. Throughout. Ngayon, yun gusto nyo gawin. Sa mga Kristyano, same lie lang i-employ niya. Bakit? Sabi niya sa'yo, di mo naman kailangan maging matapat, di mo naman kailangan. You don't need. Ang Diyos naman, di nababawasan yung pagka-Diyos niya kapag di ka nagsimba. Tama? Lies niya yun eh. Hindi natin alam, tayo yung lugi. Hindi naman ang Diyos eh. Nalugi ba ang Diyos na di ka naglingkod sa Kanya? O ikaw yung nalugi? Tayo. Tayo yung nalugi. Tayo natalo kapag hindi tayo nagseryoso sa mga bagay ng Diyos. Dahil, mga kapatid, again, I'll repeat, Satan is not your friend. He's a deceiver. Dahil talo na siya, mandadamay lang siya para talo ka din. Alam niyo yung mga mentality na kapag natalo siya, nandadamay na lang. Kasi alam niya, talo na siya, dadamay ka pa niya. Bakit? Ganun siya. Kung talo ako, at least marami kaming talo. Ganun. Kung papunta ako ng impyerno, marami kami doon. Nakita natin? Kung wala akong makukuha sa lahat ng pinaggagawa ko, dapat wala ka ring makuha. Yan ang kanyang agenda, kapatid. His agenda was to destroy things. Irab ka, nakawan ka ng riches mo kay Kristo. Yan yung kanyang ginagawa. And he will let you believe na ang buhay mo okay. But in reality, nananakawan ka na. Nananakawan tayo. He will not give up. His plan, kung ano yung nakatago since the world began, panatiliing nakabaon at nakatago pa rin sa mga away from believers. Ayaw niya ipaalam yun, napapahiya siya. Every time na pipreach yan, every time na may natututo about the mystery, napapahiya siya. Oh no, talo ako, pinapaalala pa nila. Kaya mga kapatid, target po tayo ng kaaway. Target po tayo, yung pamilya po natin, target. Yung personal testimony po natin, target. Yung ating church, target. Target ng kaaway. Amen? Kasi mga kapatid, kung hindi tayo tatargetin ng kaaway, kakampi niya tayo. Tama? Ba't ka tatargetin? Kakampi ko yan. Hayaan nyo lang yung church na yan. Okay lang, mag-grow sila. Bakit sila mag-grow? Kakampi ko yan eh. Sa akin yan, oh. Dito yan, oh. Ang Diyos nila, dito yan. Stomach, diba? God is their belly. Kakampi ko yan. Nakuha. Hindi niya. Kailangan niya pa ba? Mga kapatid, ayaw po ng kaaway na i-preach natin ng gospel. Ayaw niya. Hindi niya gusto yun. Napipreach na maliligtas yung tao, makasalanan. Ayaw niya yan. Ayaw niya rin na napipreach yung godliness. Nasusunod tayo sa salita ng Diyos. Ayaw niya rin na yung mga pamilya natin maging God-fearing. Yung may takot sa Diyos. Ayaw niya yun. Gusto niya, huwag kang matakot sa Diyos. Gawin mo lang gusto mo. May isipin yan. No? 1 hour. Okay, next. So, ang threat sa kanya yung mag-preach ng gospel, mag-preach ng godliness, ganyan, ayaw niya yan lahat. Ayaw niya na ang mga mananampalataya ay mag-rightly divide ng word of truth. Dahil threat din yung mga tao na yun. Dahil na-expose siya sa kanyang kapalpakan. Na-expose
yung kanyang defeat. Na-expose na talo na pala siya. He is against God's ways. Against po siya doon. Kapatid, to. Maganda. Hindi ka mahal ng kaaway. Satan doesn't love us. He just want to use us. Magkaiba yun. Hindi niya tayo mahal. Gusto niya lang tayong gamitin. Yan lang ang kanyang agenda. Kung wala ka ng gamit sa kanya, i-dispose ka na niya. That's how he operates. That's his agenda. Agamitin niya lang tayo, pagsasawaan niya lang yung buhay natin, tas pag wala ka na, hayaan ka na niya. Wala siyang pakialam, magkasira-sira pamilya natin. Ang pakialam niya dun, okay nga yun eh. Diba? Sino may pakialam sa pamilya natin? Ang Diyos. Pero pag preaching na makakatulong sa atin, galit tayo. Yung preaching na makakatulong sa atin na maituwid tayo, galit tayo dun. Pero dun sa makawawasak ng pamilya natin, tuwang-tuwa tayo dun. Amen. Kita natin? Again, Satan is not our friend. He is a deceitful, maleficent, mischievous, frivolous. Lahat na ng adjective na pangit, ipasak mo sa kanya. No? That's what he wants. He's a manipulator. At gusto niya makuha kung anong gusto niya makuha. O ulitin ko po yun. Medyo na ano yun eh. No? Ang ganda. Wala siyang pakialam, mawasak church natin. Wala siyang pakialam dyan. Kahit natulungan mo pa siya sa gusto niyang gawin, no? Kahit natulungan mo pa siya, i-dispose ka rin niya sa dulo. Ganon siya. Alam mo yun, kahit sumuway ka sa Diyos ngayon, kinampihan mo siya. Halimbawa, kinampihan natin yung kaaway sa mga kagustuhan niya. Akala mo kakampihan ka niya sa dulo, iiwanan ka din niya. Yan siya. Kaibiganin mo siya, wala ka naman ng gamit sa kanya. Pag wala ka ng gamit, hindi ka na niya kailangan. Pero ang Diyos, mga kapatid, yung wala kang ang gamit sa Diyos, isuko mo lang katawan mo, magkakagamit ka sa Diyos. Sino ang tunay na kaibigan? At sino ang tunay na kaaway? Pero ang tingin natin sa Diyos, kaaway. Ang tingin natin sa preaching, pagkasaktan tayo, o ba yan, pinapatamaan ako? Diba? Sanay po tayo mag-preach na gagawin. No, so, kung ano po yung sinasabi natin kanina, Satan is not our friend. And ang Diyos, yung sadyang makakatulong talaga po sa atin. Amen. Please, hear God's side. Pakinggan po natin yung side ng Diyos. Hayaan natin na baguhin niya tayo. Hayaan natin na yung salita niya ay baguhin yung ating pag-iisip. Akala lang natin against sa atin ng Diyos. Parang tayo lang po sa mga magulang natin. Pag ayaw natin yung mga gusto nilang gawin, tama? Akala natin kontra sila sa atin. Pero hindi natin alam, ang gusto lang nila, mapabuti tayo. Amen. The same with God. And what more, yung perfect na Father sa langit. Yes. Wala siyang ibang gustong gawin, kundi yung kabutihan natin. Amen. That's why we need church. We need the Bible. We need fellowship. Amen. We need the brethren. Yes. Kasi yan ang makatulong sa atin para may align yung ating buhay. Amen. This devil want nothing but destruction sa buhay natin. Gamitin ka niya? Yes, for a season. Pero pag napagsawaan ka na niya, tapong ka na lang.
You are of no use to Him once nagamit ka na niya. At ano pang nawala? Eternity. Give up mo yung eternity for a little season. For the pleasure of sin. For a season. Brother, sister, God has our best interest. Kumbaga, ang Diyos ang kaibigan natin. Yung mga instruction in righteousness, di ba tayo nito? Another art to eh. Instruction in righteousness, mga kapatid, are for our good. Kung ano po'y napipreach at tayo po'y natatamaan at salita ng Diyos naman yun. Yes. Hindi ka naman pinapatamaan. Yes. Amen? Receive it. Amen. Parang gamot lang yan na ayaw mong inumin. Akala mo, ayaw ko yung lasa, pero makakatulong pala sa'yo. Amen. Para sa atin po ang pangangaral ng salita ng Diyos. Yes. At hindi para saktan lang tayo or gawing inconvenient yung buhay natin. Yes. Ay, kasi preacher, kapag nagsimba-simba na ako, ganito, hindi na ako makakasama sa mga gala-gala namin eh. Kasi preacher, kapag nakinig ako sa sabi ng salita ng Diyos, pag nagseryoso kami na mag-church o mag-aral ng salita ng Diyos, baka iwasan ako ng mga kaibigan ko eh. Gusto ba ng, kung ang kaibigan mo, tunay na kaibigan, gusto nyo ba na mapahamak ka? And if we will continue sa maling daan, mapahamak tayo. A true friend, yung tunay na kaibigan, hindi ka ipapahamak. Amen. Tama. Idadala ka sa tamang daan para hindi ka mapahamak. Rethink our ways. Isipin natin kung tama yung mga sinasamahan natin. Kung tama yung mga kaibigan natin. Kung tama yung mga kumpare natin at kumare natin. Si Mars. I-invite sa mga gawain busy. I-invite sa birthday present. Invite sa mga gawain maraming ginagawa. Kontakin na kumare, ang bilis pa. Yun. Ang bilis pang mag-commute. Amen. What is our priorities? Amen. 1 Thessalonians 5, verse 23. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Mainam yan. May brown out. Please, maranasan natin. Amen. Hindi galit ang Diyos sa atin ha, kaya walang power. Yes. Yung sa Meko, baka galit sa atin. Yeah. Yes. 1 Thessalonians 5, verse 23. Ang kalooban ng Diyos, the very God of peace, sanctify you wholly. And I pray, God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Walang ibang gustong gawin ng Diyos kundi yung ating buo, katawan, kaluluwa, espiritu ay maibigay sa Kanya. Mai-sanctify ng buo para sa Panginoon. Colossians chapter 1. Colossians chapter 1 verse 28 and 29. Colossians chapter 1 verse 28 to 29. Whom we preach. Sino pinipreach natin? Si Kristo. Warning every man and teaching every man in all wisdom. Kapatid, this church is not controlling you. Amen. Kino-control. Yes. May choice ka nga eh. Wala naman tayong penalty dito pag di ka nagsimba. Meron ba dito penalty? O, di ka magsimba, 100 ha? Wala ganun. Tama? You have a choice. We have a choice. Yes. Pero please expect na kapag nandito ka, you will hear preaching. Amen. And preaching in its nature, mga kapatid, it ought na kagagang babaon sa puso mo. Amen. Kasi pag di babaon, baka hindi mo maramdaman. Amen.
Sabi dyan, warning every man. So tayo nagwa-warn. Kapatid, ang panahon natin hindi mahaba. Amen. We have a limited time in this earth and in this world. Tama. Marami pang kaluluwa ang kailangan makapakikinig ng Ebanghelyo ni Kristo. Amen. Nasa saan tayo? Gaano na kahaba yung tulog natin at wala tayong ginagawa para sa mga taong yan. Amen. Tama. Ang sarap ng hilata natin. Yes. Yung mga tao mapupunta ng impyerno. Amen. Amen. Sana magising ang dapat gising. Help us, Lord. Teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Whereunto I also labor, striving according to His working, which worketh in me mightily. 1 Corinthians 15:58, 1 Corinthians 15:58, a popular passage, and as such, paulit-ulit na natin binabanggit, pero sabi doon, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. We are abounding in the work of the world, pero hindi sa work of the Lord. Saan lang yung labor na not in vain? In the Lord. Amen. Kapag hindi sa Panginoon, in vain. Kapag hindi sa Panginoon, in vain. Your labor is not in vain in the Lord. Mga kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon, hindi po lang pagpipreach. Amen. Kapag dilingkod sa Panginoon, mga kapatid, araw-araw yun. Amen. Sa lahat ng desisyon na gagawin natin, whether papasok ka ng trabaho o mag-aaral ka, gawin mo, ganapin natin yung kalooban ng Diyos kung nasa saan tayo, that is serving God. Hindi ang paglilingkod sa Diyos ay meron lang gawain dito or may atinan lang tayo o may Bible study lang tayo. Hindi po ganun yun. Sabi ni Apostle Paul, whether you eat or you drink or whatsoever you do all for the glory of God. Amen. Ibig sabihin sa kahit kahit pala yung mga simpleng bagay lang na ginagawa namin, paglilingkod sa Diyos yan. Yes. Tama yung ginagawa natin. Amen. Amen. Be ye steadfast. 2 Corinthians chapter 9. 2 Corinthians chapter number 9. Verse 8. 2 Corinthians 9 verse 8. Tama ba ito? Yeah, tama. And God is able to make all grace abound toward you. Praise God. Lahat daw ng biyaya sasagana sa atin. That ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Mga kapatid, meron ba sa atin dito nakatira sa ilalim ng tulay? Meron ba sa atin dito na araw-araw tuyo ang ulam at di ka nagagalunggo? Level up naman. Meron ba sa atin na yung damit natin, kahit nga yung mga mahihirap ngayon, direct pumurma eh. Tama? The point is, kahit pa nga ganun eh, ang sitwasyon natin, kalooban ng Diyos that we abound in every good work. Marami pong tao ang nangailangan ng salita ng Diyos. Di lang nila alam. Baka ikaw na lang inihintay na gumalaw para maabot sila. Baka tayo na lang inihintay na magsalita para malaman nila ang salita ng Diyos. 2 Timothy 2, 11 to 12. 2 Timothy 2, verse 11 to 12. Satan doesn't want this. Ayaw niya to. If we believe not, yet he abideth faithful. He cannot deny himself. Verse 12 pala. If we suffer, we shall also reign with him. Ayaw ni Satan that one day, we will reign with Christ.
tayo maghaharing kasama ni Kristo Jesus. Ayaw niya po yun. Ayaw niya yung mga kapatid. So in order to do that, kailangan niyang i-deceive ka na okay na yung mga bagay dito sa sanlibutan. Maging masaya ka na dyan sa mga bagay na yan. Huwag mo lang isipin ng Panginoon. But that is a deceit. Ang utos sa atin dito sa sanlibutan, be content sa mga bagay na meron tayo. But more importantly, live in godliness. Live in godliness. God wants us godly. Gusto niya. Yung godliness sa Bible, iba sa godliness ng government. But God wants us to be godly in His Word. Spirit-filled and serving Him, for that is the secret of a life full of love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Baka kaya walang joy tayo sa puso natin kasi yung Espiritu ng Diyos hindi namumunga sa atin. Amen. Baka kaya wala tayong love and peace because the Spirit of God ay wala rin sa atin. Ang ganda nung sinabi ni Apostle po na in whatsoever state I am, there need to be content. In whatsoever state I am, there need to be content. Whether mahirap, whether madali, yung buhay ngayon, kontento siya na naglilingkod siya sa Panginoon. Kontento siya sa ministry ng Panginoon. Kung ipapattern nga lang po natin mga kapatid yung buhay natin sa Kanya, mahirap po eh. Kasi po siya talaga, palipat-lipat siya ng lugar. Siyempre, panibagong pakikisama na naman niya eh. Aalis siya eh. Sa isang bansa, lilipat siya. Mag-ministry siya. So, hindi madali po yung ginagawa niya. Pero, sa lahat ng state na yon, sabi niya, I know how to be abased. Yes. And I know how to abound. Everywhere in all things, I know how to be full, to be hungry. Kung papaano yung sagana and to suffer need. Kaya po nasulat yung I can do all things through Christ which strengthens. Yun po yung context niya. Yeah. Hindi po ginagamit yung I can do all things through Christ sa mga bagay-bagay lang din sa libutan. Parang tatakbo ka. Ano? Track and field. Infield daw. Sport fest. Sasabihin mo, I can do all things through. Wrong context. Mali ang application. Kung binurse mo pa yung everyone that striveth for mastery, baka yun pa. Pwede yun pa yun. Pero ang dulo nun, for a corruptible crown. Yung mga nagsusumikap para sa mastery, para lang sa corona na yung gold na mga medal sa mga Olympics, pinagbebenta na nila yun eh. After ano, bakit? Laos na sila eh. Pero tayo, we are serving God for an incorruptible crown. Not a corruptible crown, but incorruptible. Do you realize na yung incorruptible, mga kapatid, faded not away? Hindi na kailanman maaalis. Pero mga kapatid, tignan niyo po kung papaano kapag mga bagay ng sanlibutan, sobra yung ating ginugugol na panahon. Sobra yung dedikasyon natin, makakuha lang ng trophy, makakuha lang ng award, makakuha lang ng certificate. Sobrang kumbaga, binubuhos mo yung isip mo, yung oras mo, yung lakas mo, yung puyat mo, lahat binibigay mo para doon. For what? For that reward. Tama? Pero pag sa bagay ng Diyos, sobrang tamad natin. Pinipilit pa tayo. Hinihitak pa tayo. Tama? Tama. So,
Again, get this. Ang gusto ng Diyos para sa atin, may experience natin yun, yung love, joy, peace, lahat yun. Nasa sa atin. Ayaw niya na kabaliktaran nun yung meron tayo. Pero hindi niya ibibigay yun, kundi tayo spirit-filled. Amen. Kailangan spirit-filled. Kaya mga kapatid, kapag napapagod ka na sa buhay mo, try mo rin maglingkod sa Panginoon pag may time. Pag pagod ka na try mo na eh. Parang, ay, ganito na pala to. Nakakasawa din pala to. Bakit ba natin hihintayin na mahina tayo para sabihin, ay, I want to serve God? Kaya, diba? Huwag na natin hintayin. Present our bodies as living sacrifice. Sabihin natin, Lord, pagod na po akong sumuway. Tulungan niyo po akong sumunod. Lord, pagod na po akong sumuway. Tulungan niyo po akong sumunod. Amen. Amen. That is a decision that you will not regret. For God wants nothing but that good may come upon us and not the consequences of our sin. Wala siyang ibang gusto sa atin kundi kabutihan lang natin. Pero madalas, ang Diyos lang ang last resort natin pag wala na talaga. Kapag may nagagawa ka pang paraan, ikaw pa lang yun. Tayo lang yun eh. Pero kapag walang-wala na, saka katatawag, Lord. Bakit po pa ganito yung pinagdaraanan ko? Kulang na kung magsasalita ang Panginoon. Alam mo naman kung bakit eh. Eh masuwayin ka eh, kaya ka ganyan. Pero hindi po. Amen. Kung ang naiintindihan ng Diyos, yung kalalagayan natin, naiintindihan niya na masuwahin ka. So His desire for us ay, anak, in all my goodness na binigay ko sa iyo, I'm just asking for your life. Ibigay mo bilang hain ko. Amen. Mabigat ba yung hinihiling ng Diyos o tama lang yun? Reasonable lang siya. Bakit? Eh, naibigay niya na yung kanyang sarili. Namatay na siya sa krus. So, kung ano manghingi niya sa'yo, abay, okay lang na ibigay mo rin sa kanya. Amen. Tama lang na ipagkaloob din natin sa kanya. Mga kapatid, wag po tayo magpadaya. Kung di mo ibibigay buhay mo sa Panginoon, then kanino napapagamit yan? Satan is not for us. He is against us. On the contrary, God is for us. Amen. Who can be against us? Amen. Kiniklaim natin yun, pero pumapanig tayo kay Satan. Kiniklaim natin yung verse, God be for us! Who can be against us? Pero katabi mo Satanas. Para yung kwento eh. Sa buong buhay ko! Hindi ko nakasalubong Satanas eh. Baka kaakbay mo. Yun. Buong buhay ko, di ko naman siya nakasalubong. Sabi. Mga kapatid, time is short. Kung mag-rapture ngayon, eh, tapos na. No more night, no more pain, no more tears. Ever coming again. Pero kung hindi pa babalik ang Panginoon, still yung buhay natin nakikita. God owns us, kung tayo ligtas, He owns us both, dalawang beses. Tama lang po na magpagamit po tayo sa Kanya. Give time in Bible study. Give time in Bible reading. Amen. Give time in prayer. Yes. Huwag na po ipag-pray natin material blessing. Amen. Ipag-pray din natin yung growth natin. Amen. Okay lang mag-pray ka, Lord, bigyan mo ko ng ganito po para magamit ko po. Okay lang. Pero mag-pray ka rin, Lord, tulungan mo po ako magbago at para lumago po ako. Yes. Pag-pray mo rin yan. Pag-pray ko rin yan. Bakit? Sa tingin kasi natin sa Panginoon, genie. Parang kailangan ko lang siya dahil may kailangan ako sa Kanya. God is more than that, mga kapatid. Kung akala natin yung needs lang natin ay material, we have a need greater than material things. Amen. And only God could feel that need. Yes. Siya lang. So, admonition lang yun.
exhortation lang yun. Nawa, huwag natin sayangin yung buhay natin. Sayang, ilang taon na tayo nag-church, pero wala pang paglago sa buhay natin. Amen. Kung mag-stay tayo ng ganyan, nagsasayang na tayo ng panahon. Nagsasayang na tayo. Huwag na wag. Huwag natin sayangin yung panahon natin. Nandito tayo para mag-grow, nandito tayo para mag-fellowship, i-take advantage natin. Amen. Amen. Amen? Huwag tayo agad umuwi. Hindi aalis yung bahay nyo. Mind you, hindi pa tayo ganun kaalaman. Hindi pa gumugulong yung mga bahay ngayon. No? Nandun lang siya. Nandun lang din yung sinain mo. Nandun lang din yung gasol nyo. Hindi yan aalis. Depende yan pag ninakaw. No? Pero mga kapatid, please, give more time to God's work, to His people. Gusto rin lahat tayo dito, gusto i-fellowship ka. O makausap ka. Matulungan ka kung may need ka. Huwag natin nakawan yung sarili natin. Napabalik ka ng bahay nyo, manonood ka lang naman ng TV. So, nawa, ay nakita natin, Satan is not our friend. God is on our side. Siya talaga ang tutulong sa atin. Let us pray. Panginoon, salamat sa pagkakataon na ito, Lord, na binigay niyo po sa amin. Mag-aaral po ng banal salita. Panginoon, ang salita niyo po ay matalas. Mas matalas pa, O Diyos, sa espada na magkabilaan ay talim. Pero Panginoon, alam ko po, kung ano man po ang aming pangangailangan, kaya niyo po yung una. Nawa, patuloy niyo po yung ipaintindi sa lahat. Na kung wala po kayo, wala po kami. Na dapat lang po at nararapat lang na ang buhay po namin ay ipagamit po sa inyo at sa inyong layunin, hindi po para sa mga sarili namin. Kapakanan lang. O Diyos, ang panahon, di namin alam kung bukas po, darating na kayo or kukunin nyo na rin kami. Help us to number our days. Na alam namin, i-apply ang aming buhay at wisdom. Na hindi po kami kasayang ng panahon. Ni, sa mga pagsisimba po namin na ito, hindi po namin nakikita na parang okay na yun. Pag nagsimba kami sa isang linggo, okay na yun. Hindi po, Panginoon, tulungan nyo kami maintindihan. Part ito ng buhay Kristiyano. Yes. Hindi siya, yun na ang lahat. Salamat, O Diyos, sa iyong salita. Ikaw ang kumausap patuloy. Ikaw ang patuloy na mag-guide sa amin. We have made mistakes, sins, wrong decision in the past. But help us na huwag na namin ulitin yun. Bagkus, gawin namin yung tama. Sumunod kami sa iyong salita. Maglingkod kami sa iyo ng masaya. Dahil yun po, doon kami talaga niligaya sapagkat ikaw naman ang lumikha sa amin. Salamat po sa kabutihan nyo ngayong araw na ito. Ikaw po ang maitaas, maluwalhati sa buong araw na tumaging sa aming mga buhay, sa mga gagawin pa po namin. Tulungan niyo po kami. Mas daling pag-ibig namin sa bawat isa ay sumagana. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.